Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Kinabukasan o binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalunbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes, kasunod ng pagpapakita ng Panginoon, at tayo po ay nasa ikatlong araw ng ating pong pagtritiduo para sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Muli ko po kayong inaanyayahan, pagmasdan po ang imahin ng Nazareno, pagmasdan na mabuti, dahil ang mga imahin, maging ang mga imahin ng mga santo, kapag tinitigan mo at pinaglaanan mo ng panahon na makita, o kumbaga titigan man lang ito, mayroon kang makukuhang mensahe na dapat mong pagnilayan ng mabuti o dapat mong matutunan para sa pang-araw-araw na iyong pamumuhay. Kaya ngayon, kung titinan po natin, sabi ko nga, mula sa Pasko ng Pagsilang, mula sa pagiging sanggol, naging bata, at ngayon ay sa ganitong estado ng buhay. No? Kung tutusin, sabi nga po sa mga pag-aaral, 33 years old na si Kristo ng mga panahong ito. At inako niya ang responsibilidad ng sanlibutan. May kanya-kanya tayong krus. Kailangan niyong maintindihan yan. Iba ang krus na pinasan ni Kristo sa krus na ating pong pinapasan. Hindi niyo pwedeng pasanin ang krus ni Kristo dahil hindi natin kakayanin. Tanging si Kristo lang ang makakakaya niyan. Ang inihiling sa atin, kung ano ang krus mo, yun ang iyong pasanin. Kaya nga, kung ating pong napakinggan ang ating mga pagbasa sa araw na ito, na kung saan sabi din sa unang pagbasa, sa unang sulat ni San Juan, ito ay patungkol sa pag-ibig. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. At ang imahin o larawan ng Nazareno, yan ay tanda ng patuloy na pagmamahal ng Diyos sa tao. Hindi niya bibitawan. Pag sinabi niyang mahal niya,
hanggang kamatayan, mahal niya. Kaya tayo din, inaanyayahan tayo na magmahal. Unang-una, mahalin natin ang Diyos. At nawa matutunan din nating mahalin ang ating kapwa. Sabi malinaw naman pag sinabi ng isang tao na nagmamahal siya sa Diyos pero maraming kaaway, ang tawag doon sinungaling. Diba? Sabi sa sulat ni San Juan, sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang sinungaling. Kasi marami, hindi kasi pwedeng debosyon lang ng debosyon eh. Ang debosyon natin, nag-aanyaya sa atin para mas lumalim ang ating pag-unawa sa kahulugan ng pag-ibig, pagmamahal, na kailangan natin matutunan ano nga ba talaga at paano nga ba natin may papakita ang ating pagmamahal sa Diyos. Nasabi, mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo kung sino ang nasa paligid mo, lalong-lalo na subukan natin at sikapin nating mahalin yung mga taong napakahirap mahalin. Dito lang sa simbahan natin, ang dami kayong mahirap mahalin, no? Mula sa ibang organisasyon, ay kailangan ko bang mahalin itong choir na ito? Kailangan ko bang mahalin itong, ano bang grupo nyo? DMI na ito? No? Pero yun diba? Kaya nga, malinaw kay Kristo kung bakit siya ipinanganak, kung bakit siya ipinadala dito. Unang-una, para magmahal. Hindi yung mahalin, kundi ang magmahal. Ikaw na muna. Kasi lahat naman tayo, minahal ng Diyos. At yung pagmamahal ng Diyos, yun yung ating magiging pattern. Paano naman tayo magmamahal? Mahirap yung magdidiman ka na mahalin ka kung ikaw hindi ka marunong magmahal o ayaw mong magmahal. Masakit yata magmahal. Kaya tinan ninyo, nagmamahal yan Pero anong itsura? May pasang krus, may nakatusok pang koronang tinik, pero kahit na may ganyan, sasabihin pa rin niya sa atin, mahal niya tayo. Kasi malinaw nga, sabi nga dito, sinugo siya, hinirang siya para ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita, para magpalaya, para tumulong makakita ang mga bulag, makalakad ang mga pilay. Ganun yung pagmamahal na ipinapaliwanag sa atin, yung pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, tayo ba, ikaw ba, nahanap mo na ba yung sagot sa tanong, bakit ka ba nabubuhay? Bakit ba ako nabuhay sa mundong ito? Minsan, may mapaparamdam sa iyo na sana hindi ka na lang nabuhay. Di ba? Pero gusto ng Diyos na mabuhay ka. Sa kung anumang misyon na mayroong inilalaan ng Diyos sa iyo. Pero yung commonality natin na misyon ay ang magmahal. Hindi natin kakayaning magpalaya, tumulong sa mga dukha, magpakain, mag-umakay sa mga bulag. Hindi natin magagawa yan kung wala tayong pagmamahal. Kasi yun yung magtutulak sa atin. Kaya alam mo na ba kung bakit buhay ka pa ngayon? Alam mo na ba kung bakit ipinanganak ka sa mundong ito? Hindi para maging pasaway. Hindi para maging kabwisitan. Hindi para ipinanganak ka hindi para magnakaw ka sa kaban ng bayan. Hindi ka ipinanganak para maging kurakot. Hindi kayo pinanganak para manggulo sa simbahan. Ipinanganak ka para magmahal.
Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, magmahal ka. Pero hindi yung pagmamahal na sinasabi sa mga pelikula, ha? Hindi yung mga pagmamahal na sinasabi sa social media. Yung pagmamahal, katulad ng sinasabi ng imahin, larawan ng poong Jesus Nazareno. Pero ito ay larawan lang, pero totoong ginawa ni Kristo. Totoong ipinakita niya ang pagmamahal ng Diyos sa tao. At walang makakapigil niyan sa Kanya. Kahit pa sabihin natin, sinaktan siya ng mga taong minamahal niya, tinalikuran siya ng mga taong tinulungan niya, hindi magbabago ang pagmamahal ni Jesus sa atin. At nawa, wag nating kalimutan yan. No, na kung sakali, sasabihin, walang nagmamahal sa iyo, hindi totoo yan. Tumingin ka lang sa poong Nazareno, malalaman mong may nagmamahal sa iyo. Amen.